Maaga nagsisimula ang isang tipikal na araw dito sa Barlig. Hindi pa man ganap na sumisikat ang haring araw, may mga lokal ka nang makakasalubong sa daan. Iba, naglalakad na para kumuha ng mga kailangan ng pamilya sa bayan. At ang iba naman para gawin ang kanilang mga tungkulin sa mga taniman sa mga karatig na lugar. Ang aking Uncle Pity ay isa sa may mga ganitong uri ng umaga. Sa baling ay dyan babakat, isaboy mo lang na ito yan. Ngayong araw, masaya ako na magkaroon ng pagkakataong tulungan siya sa bukid para magpapunla ng isa sa mga ipinagmamalaking ani dito sa Barlig. Ang aming heirloom rice na kung tawagin ay chorchoros. Ayan. Gusto ko nga, okay, gatang. Gusto ko nga mga pala, anong biyan, Dalawang buwan matapos ang pagpupunla, sumibol na ang rice seedlings at pwede na silang itanim ng hile-hilera sa palayan. At sa tulong ng araw at ng matabang lupa ng Cordillera, may aanihin ang pamilya ko na chorchoros heirloom rice pagkalipas ng 8 buwan. Makikilala ang chorchoros sa mamula-mulang kulay ng mga butil nito. At di tulad ng mga commercial na varieties ng bigas na nabibili natin sa palengke, na 2 hanggang 3 beses inaani sa isang taon, 1 beses lang sa isang taon inaani ang chorchoros. Tulad ng ginagawa ng aking mga uncle dito sa poblasyon, kadalasan mano-mano pa itong binabayo mula sa palay at dinadaan sa pagtatahip bago ito mailuto para sa personal na gamit ng mga kabahayan dito sa Barlig. Kaya naman hindi nakakagulat na napakahalaga ng bawat butil ng bigas na ito para sa mga taga-Barlig. Kaya itinuturing ko ring isang karangalan na magamit ang chorchoros sa ilang mga putahing lulutuin ko ngayong araw. Lugar na masasabi kong may malaking sentimental na halaga rin sa akin, dito sa Along. Ito yung rice field na share ng nanay ko. Pero for the longest time, dahil nga wala siya dito, si Uncle Pity ang kanyang talagang nagtatanim dito, siya nang nangangalaga. And then, every year, yung share namin, binibigay niya sa amin. Kaya lagi pa rin kaming nakakatikim ng paborito naming heirloom rice na chorchoros. So, we're just gonna do a very quick dish na nahawig sa risotto. But we'll celebrate everything that's about chorchoros. So, I'll have here yung ating onions. Meron din tayong garlic. And of course, may mga season din kasi sa Barlig na very common ang mushroom, lalong-lalo na kapag tag-ulan. So maghahalo rin tayo nun. Although this one we're using oyster mushroom, pero pag mabibisita kayo dito at maganda ang panahon, makakatsamba kayo ng mga wild mushrooms. Okay, we're ready for the oil. Unahin natin yung ating sibuyas. Then yung ating garlic. And yung ating rice.
And then we'll add in our mushrooms. Now, yung tapoy natin, yung parang naging alcohol component ng risotto dish. And this will actually give a sweeter end product doon sa ating chorchoros recipe. Then we pour in some water. Kung meron kayong stock, better. Pero kung tubig lang din, ayos lang. Then ito yung parang pinaka-critical na part. Kung saan, babantayan mo siya, pagkalagay mo ng stock, hahalu-haluin mo, hanggang ma-reduce or mag-evaporate yung tubig. And then after nun, uulitin mo ulit yung proseso ng paglalagay. Kaya mas maganda kung medyo mainit yung tubig na gagamitin mo para hindi bumabagsak yung temperature ng inyong pan. And then gagawin mo yung proseso na yun hanggang makuha mo yung consistency ng kanin na gusto mo or yung pagkakaluto. Season lang natin ng salt, pepper. So at this point, very satisfied na ako dun sa texture ng ating bigas. And then, finish lang natin to ng butter. Pwede na tayo mag-plate. Siguradong tuwing nababanggit ang Mountain Province, unang pumapasok sa isip ng marami ang mga luntiang hagdan-hagdang palayan na madalas nating makita sa mga larawan. Ito man ang orihinal na intensyon ng mga ninuno namin dito sa Mountain Province, di rin naiwasan na maharap sa ilang pagsubok ang ilang mga pamilyang nagmamay-ari ng ibang mga terraces. Isa ang pamilya ni Quino Marcelo na nangailangang humanap ng maraan para maging mas kapaki-pakinabang ang kanilang rice terraces. Matapos na may sumibol na ubog o natural spring sa mismong palayan nila. At ang naisip nilang solusyon, gawin itong fish pond, kung saan sila maaaring magpalaki ng mga tilapia. Palayan to talaga dati, pero dahil may ubog o yung parang natural spring dito, kaya sila nag-decide na gawing fish pond na lang, which is mas practical nga naman kaysa palay lang din. Ito, may source pa sila ng protein. Okay. So ito na yung pinakamalaki nila. So ito rin, ang dami rin nilang tanim dito. Kung mapapansin ninyo, fish pond, tapos yun siksikan yung tungsoy doon. Meron silang leeks, nagkalat din yung kanilang kamote. Meron din silang squash. And ang dami pang nakakalat dyan na mga pwedeng gulayin. So, napakaganda lang ng concept na sa isang spot, nagkaroon ng problema, which is yun nga, nagkaroon ng tubog o ubog. Ginawa nilang fish pond, and then ang dami pa nilang pwedeng pakinabangan. So, piniprepare ko lang yung ating dahon ng saging para dun sa nahuli nating tilapia kanina. And kung maglilibot kayo dito sa garden namin, makikita mo may mga citrus, may mga lemon, may poncan. So yun lang din yung ihahalo natin dun sa ating isda. Tapos titimplahan lang natin ito ng soy sauce. Katalo na yun. And pakukuluin na natin yung tubig kung saan natin niluluto yung ating tilapia. Nalinis na rin natin yan, natanggal na yung bituka at saka hasang. Hindi ko na rin tinanggal yung kaliskis kasi we will be poaching this and gusto kong maprotektahan yung pinaka-flesh ng ating tilapia
para hindi malamog or madurog. Dito na yung ating lemon. So slice lang natin. Nangangasim ako. Harap. So isda natin. Lalagyan lang natin ng asin yung loob. And sisiksikan natin ng lemon. So bukod dun sa asim, syempre na idadagdag nung ating lemon dun sa ating putahe, mas nagugustuhan ko dito yung aroma niya, yung bango. In a way, kung hindi man tilapia yung gamit ninyo, madaling mawawala yung lansa kung isdang gagamitin ninyo. So meron na tayong nakapalaman sa loob. Maglalatag lang tayo ng pongkon sa isang side. Lemon naman sa kabila. Then, sasalang lang natin dun sa ating pan. Titimplahan ko lang din ng konting soy sauce. Saka natin tatakpan. Siguro we'll slow cook this for about 30 minutes. Pwede na tayo mag-serve agad nun. For our next recipe, still be using yung ating chorchoroos rice. And actually, ito yung leftover dun sa ginawa nating dish. And fry lang natin siya for us to have fried rice balls. And then we'll just add some cheese and i-coat natin with flour, eggs, and breadcrumbs. So we have here our Parmesan cheese. This is optional. Kung wala kayo nito, kahit cheddar cheese, that's perfectly fine. We'll just give it a quick mix. Konting salt. And then, prepare ko na rin muna yung ating mozzarella cheese. Again, this type of cheese is optional. Kung cheddar lang yung mahanap ninyo, pwede nyo siyang gamitin din. Or any other type of cheese actually. Even kesong puti. So kakat lang natin to into cubes. And then pwede na tayo mag-form ng balls. So bago natin ihulma, napabilog yung ating leftover rice, naglagay lang ako ng mantika para hindi dumikit dun sa kamay ko. Lalong-lalo na kapag medyo madikit yung klase ng bigas or malagkit na gagamitin ninyo. So just get enough. Depende sa anong portion size yung gusto ninyo. And then saka natin lalagyan ng mozzarella natin. So roll lang natin to sa flour, beaten eggs, and breadcrumbs. Habang nagre-relax yung ating mga rice balls, prepare ko na rin yung kanyang kinakasarsa. Simple lang. Kamatis, bawang, at ilang mga panimpla. Slice lang natin yan. So ito lang yung gusto nating ibida, mga wild cherry tomatoes na nagkalat sa paligid. Kagaya ng mga tongsoy, pako na available na nagkalat lang din dyan. Isa rin to. So actually magagala ka nga lang, makakabuo ko na ng salad.
my favorite part about this wild cherry tomatoes is sobrang tamis niya. Kumpara dun sa commercial na nabibili natin mga kamatis, palengke, groceries, ito iba yung angkin niyang tamis. So tamang-tama dun sa ginagawa nating sarsa. And ang ating bawang nga. So okay na yung mise en place ko. Unahin ko na munang i-fry yung ating rice balls. And for our sauce, some oil. At kahit malamig pa yung pan, ilalagay ko na yung ating bawang at kamatis. So medyo parang nadudurog na yung ating kamatis. Ilalagay ko naman yung ating peeled tomatoes. Titimplahan lang natin ng asin, sukal at paminta. Ganun kabilis, ganun kasimple. Pwede na tayo mag-serve. Mapapansin ninyo nagsulputan yung madaming coffee shops na nagre-represent na lumalago yung coffee culture ng mga Pilipino. Pero dito sa Mountain Province, bago pa nauso yan, talaga namang mga coffee drinkers na kami dito. Naisip ko lang partneran yung masarap naming kape na mabilis na coffee flatbread. So we have here our all-purpose flour. And bali yung pinaka-liquid component natin na supposedly water or milk, papalitan lang natin ng kape. So we have there our sugar and yung ating kape. Yes, sinama ko rin yung coffee grounds. Hindi naman papait yan kasi mas malayo pa rin yung ratio ng harina sa kape. Since mainit yung kape na nilagay ko, inaantay ko actually na bumaba yung temperature bago ko ilagay yung ating yeast. So ngayong okay na siya, pwede na natin siyang ibudbod kasi pag nilagay nyo yung yeast kasabay ng mainit na kape or any liquid, eh mamamatay, hindi aalsa yung tinapay ninyo. Sayang naman yung effort. Satisfied na ako doon sa consistency ng ating dough. And note lang din na since nasa mataas tayong lugar, malamig yung klima, yung normaling 30 minutes to 2 hours na proofing pag nasa baba ako, eh sobrang maapektuhan ng mas matagal. So normally ito para makuha ko yung proofing o yung pag-alsa na simbilis ko makukuha sa baba, this would actually take siguro more or less mga 6 hours. Kung iiwanan ko lang siguro sa kusina. Pero kung gusto nyong mas mapabilis yung proseso ng kanyang pagkain ng yeast sa asukal, is ilalagay nyo dun sa medyo mainit na parte ng inyong bahay. So iwan muna natin to. Balikan natin kapag umalsa na. So nakita nyo naman, dumoble na yung laki ng ating dough. And sabi ko mga 6 hours, actually it took me overnight para makuha yung gantong laki. And basically, yun na yung pinakamahirap na part. Pwede na tayong magsalang. Babasahin ko lang ng mantika yung kamay ko, yung board, lalong-lalo na kapag hindi smooth yung surface nung pagmamasahan nyo.
And then kakat lang natin into portions. Maganda dito sa tinapay na to, walang kailangang hugis or shape or thickness na kailangang habulin. Basically, just flatten it out. Kung ano man yung kalabasan niya, okay lang yan. And then, sasalang natin sa mainit na pan. Ganda dito sa recipe ng tinapay na to, kahit anong flavor na gusto ninyo. Chocolate, plain, or any fruit siguro na puree na pwede nyong ihalo dyan, I think would work. So very flexible. And kung gusto nyo naman ng plain nga lang siya, pahiran nyo lang ng kahit anong spread on top, rock and roll na rin. Sa pagkakaintindi ko, basically is kaming mga tagagawa na ayaw namin ng kalat. So parang huwag kayong magkakalat. Parang ganun yung gusto niyang sabihin. Very poor finial lig, pero kahit pa paano nakakaintindi naman. Ready na yung mga tinapay natin? Habulan ko lang din isang mabilis na parang spread or dip, which is yung ating coffee butter. Literal, meron lang ako ditong kape at mantikilya. Tutunawin ko lang sila sabay and then i-infuse ko lang bale yung butter natin with coffee flavor. Pwede na mag-serve. Angkal, inya sa bali nga luto ti maramanam ti chorchoros. Inya pa nga ti luto, awan sa bali. Sulatan. Nato ini. In kirog ko basit, santo hanga kirog ayam, in saute. Ayos Talagang may dumduma dito lutong ti chorchoros. Ayos Tuwing uuwi ako dito sa Barlig, laging nagbabalik sa akin ang tunay na dahilan kung bakit ako naging isang kusinero at food explorer. Yan ay para i-celebrate ang buhay. Para sa akin, ang Barlig ay paalala ng sarili kong paglalakbay from farm to table. Nakwento rin ng marami sa atin. Tungkol ito sa pagiging totoo sa iyong pinag-ugatan. Pagpapahalaga sa iyong kapaligiran para mapagyaman ang sarili. Pagiging mapagpursige at malikhain sa gitna ng mga pagsubok. Pagpapaunlad ng kaalaman at pagtuklas ng mga bagong pamamaraan. At higit sa lahat, pagbabahagi nito sa iba, lalo na sa susunod na henerasyon. Recently na-realize ko lang, ang daming lugar kung saan ako dinala ng buhay. Napunta ako ng Mindoro, napunta ako ng Las Piñas, Cavite, even Marikina. Pero, I'm proud to say, Barlig is my home. Dito pa natapat. Kaya Manet, ganito ko nga rin. Game. Yeah. Nakaspread tapos lahat gumagana. Welcome to our farm. Yes, ma'am. Maraming salamat. Thank you. Amoy sibuyas ang aking kamay. Thank you. Dito sa farm namin, kahit yung mga waste namin, we turn them into fertilizers. Yes. Titigman na natin Kuya, yung dessert. go please.